Sa isang kalsada sa gubat, isang sasakyan na may sakay na pamilya ang nagtangkang tumakas mula sa habulan ng pulisya. Sa isang liko, nawalan ng kontrol ang ama at lumihis ang kotse sa kalsada. Sinabihan ng lalaki ang kanyang asawa at anak na tumakbo habang nanatili siya para iliga ang mga humahabol. Tumakbo ang babae, yakap ang kanyang anak, at nagtago sa likod ng puno. Nang marinig niya ang mga putok ng baril, sila ay natagpuan, kinuha ang bata at isinama rin ang walang malay na babae sa sasakyan. Kalaunan, ang babae ay inilagay sa bahay ng isang mataas na opisyal na si Commander Fred Waterford bilang isang alipin. Ang tunay niyang pangalan na John ay ipinagbabawal na, kaya tinatawag na siyang Offred, na nagtatampok ng kanyang pag-aari sa kanyang amo. Tinanong ni Serena, ang asawa ng opisyal, ang tungkol sa dating amo ni John. Pagdating ng kanyang asawa, binati niya ang babae ng pangkaraniwang pagbati sa lipunan, "Blessed be the fruit." Ngunit napansin ni Serena ang interesadong tingin nito kay John, at malinaw na hindi siya natutuwa sa presensya ng batang at magandang babae sa kanilang bahay. Kalaunan, nakilala ni John ang katulong sa bahay na si Rita, nakilala sa kakayahan nitong maghurno ng tinapay na malaking bagay sa Gilead, na nagtataguyod ng pagpapanatili ng tradisyonal na mga halaga. Nang araw na iyon, inutusan siya ni Rita na bumili ng mga gamit, at sa pintuan, nakilala niya ang isa pang alipin na si Afglen, na pag-aari ng kapitbahay ni Fred. Hinaranggan ang kanilang daraanan ng tsoper ng commander na si Nick, na nagtatrabaho sa bakuran. Mababa ang kanyang katayuan kaya't hindi siya binibigyan ng babaeng kasama. Mabait siya kay John, ngunit nagpatuloy ito na may pagpipigil. Pagdating sa pamilihan, ang mga aliping babae ay laging lumalakad ng pares para sa kaligtasan. Ngunit sa katotohanan, kailangan nilang manaktik sa isa't isa at iulat ang lahat sa kanilang mga amo. Sa kanilang daan, nakita nila ang mga batang babae mula sa ampunan at naalala ni John ang kanyang anak, ngunit pinaalalahanan siya ni Afglen na manatili sa kasalukuyan. Pagkatapos mamili, bumalik sila sa bahay na nadadaanan ang mga nakabiting pinatay sa pader, na nagpapaalala kay John ng kanyang dinala sa Red Center, isang re-edukasyon na lugar sa Gilead. Ang pangunahing tagapangasiwa na si Aunt Lydia, ay nagsasabi sa ibang mga babae kung paano sinira ng mga siyentipiko noon ang mundo sa kanilang mapanganib na mga tuklas na nagdulot ng paghinto ng pagbubuntis ng mga kababaihan. Biglang nakita ni John ang kanyang matalik na kaibigan na si Moira sa mga alipin. Kumaway si Moira at nagpatuloy si John. Ipinagpatuloy ni Lydia ang kanyang pagtuturo, na ang mga babae noon ay nagkasala ngunit ang mga narito ngayon ay espesyal dahil maaari silang magdalang tao. Isa itong regalo ng Diyos at sila ang tagapagdala ng mga anak para sa pinakamataas na miyembro ng lipunan ng Gilead. Isa sa mga bagong dating na si Janine, ay nagkomento ng patuya at kaagad siyang binigyan ng kuryenteng parusa at dinala sa ibang lugar. Nagkaroon ng pagkakataon sina John at Moira na mag-usap sa gabi. Sinabi ni Moira kay John na magtiis dahil matatapos din ito at tiyak nilang mahahanap si John ang kanyang anak. Sa oras na iyon, ibinalik si Janine sa silid, ngayon ay wala na siyang mata matapos ang matinding parusa. Nang makita ang mga nakabitin, nagpasalamat si John na hindi kasama si Moira. Pag-uwi, naghahanda si John para sa seremonya. Kailangan niyang maligo at mag-ayos kaya't muli siyang naligo habang naaalala ang kanyang anak. Pagsapit ng gabi, dumating ang oras ng seremonya at pumunta si John sa silid ng commander at ng kanyang asawa. Habang papunta, naalala niya muli ang Red Center at si Janine na ang isang mata ay nawawala na ngayon dahil sa kaparusahan. Kinabukasan, muling nakita ni John si Nick na hindi siya isinumbong. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa kusina, hindi makapagsalita ngunit nagkakatinginan lamang. Nang araw na iyon, lahat ng mga alipin ay nagtipon para sa isang seremonya kung saan isang buntis na si Janine ay nagbalita kay John tungkol sa pagtakas ni Moira na malamang ay patay na. Naalarma si John sa balitang ito at nahirapan makinig sa talumpati ni Lydia. Pinaikot ni Lydia ang mga alipin sa isang lalaki na inakusahan ng karahasan sa isang alipin na nagresulta sa pagkamatay ng isang hindi pa ipinapanganak na bata. Sa utos ni Lydia, binugbog siya ng mga alipin hanggang sa mamatay. Pag-uwi, naalala ni John ang kanyang pagbubuntis at ang pangako ni Moira na lagi siyang sasamahan. Si Afglen na nakarinig sa sinabi ni Janine ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay at naalala bigla na dati ay may tindahan ng sorbetes doon. Napagtanto ng mga babae na sanay na sila sa pagpapanggap at pagtatago ng kanilang nararamdaman. Inamin ni Afglen na ang kanyang anak na lalaki ay nakatakas sa Canada kasama ang kanyang kaibigan, ngunit siya ay nahuli. Nagkwento si John na namatay ang kanyang asawa sa kanilang pagtakas. Bago sila maghiwalay, binalaan ni Afglen si John na may especially iya sa kanilang tahanan at sinabihang mag-ingat. Kinabukasan, gaya ng nakagawian, namalengke muli si John at sinabi kay Afglen na dati siyang editor sa isang sikat na fashion magazine.
Inamin ni Afghan na isa siyang propesor ng cytology ngunit dahil ang lahat ng siyentipiko ay pinadala sa mga kampo, napagpasyahang panatilihin siya para sa reproduksyon. Habang naglalakad, napadaan sila sa isang sinirang simbahan. Pinasabog ito ng gobyerno ng Gilead kasabay ng iba pang mga templo. Biglang dumating ang isang itim na sasakyan, bumaba ang mga lalaki at kinuha ang isang dumadaan. Habang pinagmamasdan ito, sinabi ni Afghan na siya ay bahagi ng isang underground resistance network at inalok na sumali si June. Kailangan niyang subaybayan ang kanyang amo at magulat tungkol sa kanyang mga gawain, ngunit nag-alinlangan si June dahil sa takot sa pagtataksil. Kamakailan lang, natalo ang tropa ng US sa isang malaking labanan at karamihan sa mga teritoryo nito ay napasailalim na sa bagong estado na Gilead na may 2 bituin na lamang sa watawat. Pagdating sa bahay, sinalubong si June ni Nick at binalaan siyang mag-ingat kay Afghan. Hiniling din ni Nick na pumunta siya sa opisina ng commander. Naguluhan si June dahil bawal silang magkita ng mag-isa ng amo. May isang layunin lang siya, ang magdalang tao. Kung malaman ni Serena, hindi ito magiging maganda para sa kanya. Ngunit dumating ang sasakyan upang dalhin siya sa tahanan ng amo ni Janine dahil oras na upang manganak si Janine. Sa pagkakataong ito, ang tsansang makapanganak ng malusog na bata ay 1 sa 5 na lamang, kung magbuntis pa nga siya. Ang bawat ganitong pangyayari ay nagiging malaking selebrasyon. Pagpasok sa bahay, nakita ng mga alipin ang mga asawa ng commander na nagtitipon sa paligid ng asawa ng amo na Jean Agaya ang panganganak habang si Janine ay nakahiga sa ibang silid kasama ang ibang mga alipin. Naroon din si Lydia, na nagdidirekta ng proseso. Habang pinagmamasdan ni June si Janine, naalala niya ang pagsilang ng kanyang sariling anak sa bakanteng maternity ward, dahil siya lamang sa lahat ng nanganak ang naghatid ng malusog na bata. Inistorbo ni Serena ang kanyang alaala at nagtanong ng mga inosenteng katanungan tungkol sa tunay na proseso ng panganganak dahil ang mga asawa ng mga commander ay walang alam sa tunay na proseso. Bilang gantimpala sa kanyang mga sagot, binigyan siya ng isang cookie na labis niyang nandidirihan ngunit walang magawa kundi ngumiti at magpasalamat. Samantala, habang papalapit na ang pagal labor ni Janine, ipinasok ang asawa ng kanyang komandante at umupo sa upuang pampanganak sa likuran ni Janine. Sa wakas, ipinanganak ang sanggol, ngunit ibinigay ito hindi sa ina kundi sa asawa ng komandante. Pinipilit ng mga kasamang alila na aliwin si Janine habang pinipili ng ampon na ina ang pangalan ng sanggol. Naalala ni John na noong manganak siya, may isang babaeng nawalan ng anak ang nagnakaw kay Hannah, at kung hindi dahil sa interbensyon ng kanyang asawa, baka nawala rin ang kanyang anak. Nalaman ni Afghan ang tungkol sa imbitasyon kay John mula sa kanyang komandante at pinayuhan siyang mag-ingat. Sa gabi, nagtungo si John sa opisina ng kanyang amo. Malugod siyang tinanggap ni Fred, pinaupo, at biglang inalok na maglaro ng Scrabble. Sa kalagitnaan ng laro, nabanggit ni Fred na aalis siya papuntang Washington sa loob ng 1 linggo. Nagpa siya si John na ipaalam ito kay Afghan, ngunit kinabukasan, isang bagong babae ang pinalit kay Afghan at sinabi na siya na ngayon ang bagong Afghan at hindi alam ang nangyari sa nauna. Lubhang natakot si John at naging tahimik at mapag-isa. Si Afghan ay nakagapos at may buzzle, inilakad sa isang mahabang puting koridor, at ikinulong sa isang silid. Labis na nalungkot si John na hindi man lang niya nalaman ang tunay na pangalan ng kanyang kaibigan. Sinimulan niyang makabangon mula sa bangungot na naranasan. Naalala niya na nang magsimula ang lahat, hindi tumindig ang mga tao upang ipagtanggol ang Kongreso at hindi nilabanan ang pamahalaan na nagtanggal ng konstitusyon sa ilalim ng pagbabalat kayo na nilalabanan ang terorismo. Isang araw, na-freeze ang lahat ng bank account ng mga kababaihan. Nalaman ito ni June at Moira sa isang kafe, kung saan sa halip na kape, isang insulto mula sa isang lalaking bartender ang kanilang natanggap. Nang sumunod na araw, sa trabaho, nakita ni June na pumasok ang mga armadong kalalakihan sa opisina. Inanunsyo ng punong editor na tinatanggal na lahat ng kababaihan dahil sa bagong batas na bawal silang magtrabaho o humawak ng pera. Labis na nagulat ang mga babae habang naglalabas ng kanilang gamit at iniwan ang opisina. Sa labas, sinalubong sila ng mga armadong kalalakihan na rudely nilang inaakusa ang lahat ng kababaihan ng pagiging immoral. Pagbalik sa kasalukuyan, umuwi si June at sinalubong siya ni Rita na nag-alok ng mga pambihirang dessert. Nalito si June, ngunit ipinaliwanag ni Rita na napansin ng amo ang kanyang pagtagal sa labas kaya umaasa silang magkakaroon na ng bata. Dumating si Serena at inanyayahan si June na sumama sa isang lakad. Bumisita sila sa bahay ni Janine at sa kanilang pagkabigla, pinahawak ni Serena kay June ang sanggol. Ipinaalam ng ina na kinagat siya ni Janine nang subukan niyang kunin ang bata matapos ang pagpapakain. Hindi na siya makapaghintay na mapaalis ang walang utang na loob na si Janine. Lumapit si June sa kanyang kaibigan at pinayuhan itong magpigil ng emosyon,
ngunit naging pabigla-bigla si Janine dahil naniniwala siyang mahal siya ng komandante at iiwan nito ang asawa para sa kanya. Nalaman ni John na naapektuhan na ang pag-iisip ni Janine. Di nagtagal, inamin ni Serena kay John na mali ang lahat ng kanilang ginagawa. Habang pauwi sila, pinayuhan ni Nick si John na kalimutan na si Afghan at mag-ingat sa kanyang mga galaw. Pagdating sa bahay, napansin ni John ang isang itim na van at sinabi ni Nick na dapat niyang aminin ang lahat. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya kayang protektahan si June. Muling naalala ni John ang simula ng terorismo kung saan nalaman ni Moira na ang mga kababaihan ay hindi na maaaring magmay-ari ng ari-arian at lahat ng pera ay inililipat sa account ng kanilang asawa, na obligado na ngayong alagaan sila. Napagtanto ni John na walang pera ang mga kababaihan upang makaalis ng bansa. Sinabi ng gobyerno na pansamantalang hakbang lamang ito laban sa terorismo. Noon unang nakaramdam ng takot si John, at ngayon muling nanginginig siya sa takot. Gayunpaman, nagawa niyang hindi magsabi tungkol sa resistance group. Ang buong pag-uusap ay umikot lamang sa pagiging gender traitor ni Afghan dahil dati siyang nagkaroon ng romantikong relasyon sa kapwa babae. Pinatawa ng parusa si John dahil hindi niya ito iniulat kay Serena, ngunit pinigilan ni Serena ang pagbitay sa kanya dahil inihayag niyang buntis si John at pinalayas ang mga investigador. Samantala, dinala si Afghan sa paglilitis dahil sa kanyang romantikong ugnayan sa isa pang maid at hinatulan siya ng redemption. Binitay ang kanyang kaibigan sa kanyang harapan. Nang mga sandaling iyon, pumasok si Nick sa silid ni John upang alamin ang kanyang kalagayan. Tila may nararamdaman si Nick para kay John, ngunit ipinagbabawal ang pagmamahalan sa mga alila kaya hindi naglakas loob si John na ipakita ang kanyang nararamdaman. Nalaman ni John na hindi siya buntis at naalala niya ang mga demonstrasyon at pagtutol na natapos sa pamamaril ng mga nagpoprotesta. Muntik na rin silang madamay ni Moira ngunit nakatakas sila sa isang kafe. Kinaumagahan, ipinakita ni Serena kay John ang magiging nursery at inamin ni John na walang bata. Nagalit si Serena, sinaktan siya, at ikinulong sa silid. Si Afghan naman ay nagising matapos ang operasyon na nag-aalis ng kanyang mga hangarin bilang babae. Samantala, patuloy na iniisip ni John ang kanyang anak at asawa. Nakakulong siya sa loob ng 12 araw at dahil sa labis na pagkabagot, sinubukan niyang galugarin ang silid at natuklasan ang pangalan ng dating maid ni Fred na nakaukit sa dingding ng pantry. Di nagtagal, dumating si Fred mula sa kanyang paglalakbay at sinabi sa kanyang asawa na may isang mentor mula sa Red Center ang nakatakas at ibinunyag sa mga mamamahayag ang mga nangyayari doon. Nang araw ding iyon, nagdala ng pagkain si Rita kay John at natagpuan siya sa sahig. Sinabi ni John na hindi siya maganda ang pakiramdam kaya pinilit siya ni Serena na magpatingin sa doktor. Sa biyahe, naalala ni John kung paano sila inihahanda sa Red Center para sa seremonya. Ipinaliwanag ni Lydia na minsan sa isang buwan, kailangan nilang humiga sa pagitan ng mga binti ng mga asawa ng komandante, nagiging isa kasama sila. Binasahan ni Lydia ang banal na kasulatan kung saan ang asawa ng isang lalaki ay nagmakaawa na magkaanak sa pamamagitan ng isang alila, kaya lahat ng ginagawa nila ay ayon sa mga batas ng Diyos. Pagdating sa klinika, sinabi ng doktor kay John na hindi maaaring magkaanak si Fred. Nag-alok itong tulungan si John na magbuntis ngunit tinanggihan niya ito dahil alam niyang mapanganib. Uuwi siya ng may lubos na kawalan ng pag-asa dahil sa batas, hindi maaaring maging baog ang isang lalaki kaya't siya ang sisisihin at ay padadala sa Red Center. Kinaumagahan, humingi ng paumanhin si John kay Serena at nakiusap na payagan siyang maglakad-lakad dahil negatibong naaapektuhan ng pagkakakulong ang kanyang kalusugan. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Serena at muling ikinulong. Naalala ni John ang Red Center noong nakatakas sina Moira matapos nilang sapilitang kunin ang uniforme ng isang supervisor. Matapos maglakad ng matagal, napagtanto nilang wala silang ideya kung saan sila dinala. Nakita nila ang subway at nagkunwari si Moira bilang supervisor na may kasamang maid papunta sa isang bagong komandante. Ngunit nahuli si John at napilitang tumakas mag-isa si Moira. Sa kasalukuyan, muling tinawag si John ng komandante upang maglaro ng Scrabble. Sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyari sa naunang maid. Inamin ni Fred na kusang nagpakamatay ang babae dahil hindi na niya matitiis ang kanyang sitwasyon. Sinabi ni John kay Fred na nararamdaman niyang nawawala na siya at natatakot na magtapos tulad ng naunang maid. Pagkatapos ng usapang iyon, hindi na siya kinulong. Napagtanto ni John na kaya niyang manipulahin si Fred kaya nagpasya siyang bawiin ang kanyang buhay. Madalas na silang magtagpo ni Fred sa gabi, naglalandi siya at nakatanggap pa ng bawal na magazine na pambabae bilang regalo. Isang araw, inutusan ni Serena si John na tumulong sa hardin at biglang inamin na hinihinala niyang baog si Fred. Nagmungkahi siyang magbuntis si John sa ibang lalaki at napag-alamang nakipag-usap na siya kay Nick na pumayag namang tumulong. Napagtanto ni John na kung hindi siya mabubuntis kaagad,
ay padadala siya sa Red Center o sa minahan kaya pumayag siya. Sa tindahan, bigla niyang nakita si Afglen ngunit labis itong natakot na magsalita. Dinala siya ni Serena sa silid ni Nick at bagaman pakiramdam niya ay niloloko niya ang kanyang asawa, naunawaan niyang kailangan niyang gawin ito. Ang lahat ay naganap sa harap ni Serena, na maingat siyang ibinalik pauwi. Sa ibang banda, inamin ng bagong amo ni Afglen na masama ang pakiramdam nito at nais nitong laktawan ang seremonya. Ngunit ipinaalala ng maid na hindi siya maaaring magkasakit buwan-buwan. Lumalabas na naaawa ang amo sa kanya ngunit hindi niya magawang baguhin ang patakaran. Sa gabing iyon, may seremonya rin sa bahay ni Fred, ngunit lumihis sa protocol ang komandante. Pinagsabihan siya ni John na itigil ang kakaibang kilos dahil kung makita ni Serena, ay padadala siya sa kolonya. Nangako si Fred na magiging maingat. Nag-usap sila tungkol sa kanilang nakaraan, ngunit hindi maintindihan ni Fred ang pagmamahal na binabanggit ni John. Napag-usapan ang naging operasyon kay Afglen kaya't humingi ng pahintulot si John na umalis dahil nadidismaya siya sa sinabi ni Fred. Sa kusina, nilapitan siya ni Nick at inamin na isa siyang, isang tao na nagmamanman at nag-uulat sa mga pinuno ng komunidad. Kinabukasan sa pamilihan, muling nakita ni John si Afglen. Sinabi nitong wala na siya sa resistance dahil sa mga nangyari, ngunit kayang lumaban pa ni John. Nakita ni Afglen ang isang kotse na huminto sa kanilang harapan. Sinubukan niyang tumakas at pumasok sa sasakyan.